Ang isang masayang pamilya na akala mo ay walang problemang dinadanas sa buhay. Magulo man dito sa aming lugar, ngunit masaya naman kaming magkakasama ng aking pamilya. Nang isang araw ay biglang dumating sa kanila ang problema at naging pagbabago sa kanila upang maging masaya sa isang tahanan. Dahil naging iba ang trato sa kanila ng kanyang ama at yun ang kinalungkot ng kanyang asawa. Dahil sa 10 taon nilang mag-asawa ay ngayon lang nangyari ito na nalulong sa pag-iinom at halos walang araw na di siya tumigil dito na naging sanhi ng paghahasa niya sa kanyang panganay na anak. Dahil pwede po ba kami nakahingi ng pera? Wala akong pera. Mamasahe papuntang school eh. Ang kulit nyo, wala akong pera. Wala pong binigay si nanay na pang pamasahe. Ang kulit nyo, wala akong pera. At dito ay unti-unti niya nang sinasaktan ang kanyang mga anak. Labang ulam dito. Lasing ka na naman? Tay, tama na po. Isa ka pa, katulad ka ng nanay mo. Ano ba yung walang pagkain dito? Makabalik na sa mga kumpare ko. Pre, walang pagkain sa amin. Tara, inuman ulit. At dito na nagsimula ang pagbabago ng kanyang isip na nagdulot ng pagiging masama sa kanya. Tay, anong ginagawa mo? Huwag ka maingay sa nanay mo. Tay, tama na lang tay. Tahimik ka! Di makapaniwala ang kanyang anak na magagawa ito sa kanya ng kanyang ama. Iyak siya ng iyak dahil hindi niya alam ang gagawin niya. Hindi siya makapagsumbong sa kanyang nanay dahil pinagtangkaan siya ng kanyang tatay na papatayin sila kung siya ay magsumbong. At lumipas na ang ilang linggo, hindi niya pa rin inaamin. Hanggang sa tinanong na siya ng kanyang ina kung ba't siya nagkakaganoon. Anong nirereklamo niyo? Yung asawa ko po kasi sinasaktan ko kami mag-iinak. Pwede niyo ba ituro sa akin kung nasan ngayon yung asawa niyo? Nasa bahay po namin. Puntahan natin. Mukha ka nila kayo. Kapan, dito po yung asawa ko. Kasi yung asawa mo? Nandito po, natutulog. Tumama ka sa amin! Bakit po? Tumama ka! Bakit po lang? Sa barangay ka na magpaliwanag! Bakit po? Wala naman po akong kasalanan. Ano bumalag? Anong ginawa sa'yo ng lalaking to? Nirape niya po. Hindi yung totoo! Totoo yun! Hindi yung totoo! Tahimik ka! Ituloy mo. Pinuntahan niya po ako nung sa kwarto ko. Tapos, lasing na lasing po siya nung pumasok siya. Tapos, ano po na po na po yung ginagawa niya sa akin. Sinabi pa po niya sa akin nun, papatayin niya kaming mag-iina pag nagsumbong ako. Hindi yung totoo! Totoo yun? Sinabi mo Hindi sa anak totoo. ko? Hindi yung totoo. Sinabi mo yun? Hindi yung totoo! Hindi yung totoo! Dahil napatunayan na siya ay gumahasa sa kanilang anak, siya ay nakasuhan ng Republic Act 8353. Is a law in the Philippines that defines rape as a crime against a person. It expanded the definition of rape and reclassified it as a public offense. At siya ay makukulong sa loob ng 20 to 40 years. At dahil doon nakuha ni Kiara ang hustisya. Likod ng ngiti, may hikbit-hikbi. Kaharasan sa kababayan, di na dapat itago. Sa bawat suntok at salitang masakit, damdamin ay sugatan, tila walang hanggan. Ngunit sa pag-asa, tayo'y magkaisa.
labanan ng takot, ipaglaban ang karapatan. Sa bawat tinig na sumisigaw ng katarungan, buhay ng pag-ibig, itaguyod ang kapayapaan. Wait lang. Abot mo lang kay Velasco. Ba't yan yung ba? Ano? Hindi ko Pero di ba ang kulitin nyo? Uy, ba't mo na ako? Tay, tama na po. Gawat. Ano ba? Ang sakit na sa... Ay! Lights, camera. Tumahimik ka. Malak ako! Ito kasi nagsalita eh. Ba't ka natawa? Ba't ka tumatawa? Asa yung ako? Asan yung asawa mo? Nandito pa tulog. Sumama ka sa amin! Bakit po? Ano po kasama ko? Bakit po? Bakit po? Sa barangay ka na magpaliwanag. Na-rape niyo po ako. Hindi totoo. Totoo yun! Hindi totoo. Hindi totoo. Ikaw na tayo ka Lumabasin tayo. 1, 2, 3, go! Uy, huwag ka lumawa! Ito. Ang nagito kasi ako. Bakit hindi mo makawa na natawa? 1, 2, 3, go! Ako, pumunta siya sa aking kwarto. Hindi yun totoo. Totoo yun! Hindi yun totoo. Amy ka. Papatay niya daw po kaming lahat ng mag-iina pag sinabi ko po.